Ayan, what's up dribblers at mga shooters? Kamusta po kayo? Bakbakang Barangay Ginebra, San Miguel at NLEX Road Warriors. Ano nga ba ang kailangan gawin ng dalawang kupunan para manalo sa kanilang huling laban sa elimination round? At huling laban din ng San Miguel Beermen ang kanilang unang pagkatalo kontra sa Meralco Bolts. At Coach Chito Victorero kailangan ng panalo ng Magnolia kontra naman sa Talk and Text Tropang Giga ni Coach Chot Reyes. Pag-usapan na talakayin natin yan matapos po ako lambing ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para updated po tayo sa ating mga video. Laban ng Barangay Ginebra, San Miguel at NLEX Road Warriors, ano nga ba ang kailangan nilang gawin para manalo sa isa't isa or manalo ang kanilang mga kupunan? Ito, unahin natin itong Barangay Ginebra, San Miguel. Ano nga ba ang kailangan gawin ng Barangay Ginebra, San Miguel para manalo sa huling laro nila dito sa elimination round ng PBA All Filipino Conference? Una sa ating listahan, kailangan lahat ng first 5 or unang 5 ay gumana sa scoring. Mga shooters, kailangan itong unang 5 ng Barangay Ginebra ay maging matatag sila sa kanilang scoring. Pangalawa sa ating listahan, yung second unit nila need mag-step up. Kailangan mag-step up ng second unit ng Barangay Ginebra, San Miguel. Again, balikan natin yung una, mga shooters. Yung unang 5, kailangan maging consistent or umiscore na maganda. Pangalawa, second unit, kailangan mag-step up. Kasi pag hindi gumana yung first 5, so may second unit kang pwedeng asahan at pwedeng mag-step up. So yun ang kahalagaan ng dalawang magkasunod na tinatalakay natin, mga shooters. Pangatlo, bawasan talaga nila yung kanilang maraming turnover. Problema na po ng player yan, hindi na po problema ng coaches yan. Kasi yung coaches, pinatutupad nila yung kanilang sistema. So problema rito sa loob, yung malalamya minsang pasahan, no, hindi tumatama dun sa taong pinapasahan. So kailangan bawasan ng San Miguel, ng Ginebra San Miguel ang kanilang turnover. Na yan ang nagpapahirap sa kanila sa kampanya nila dito sa kasalukuyang PBA All Filipino Conference. Pang-apat, ito naman po kanilang shooting. No? Yung kanilang 3-point shooting, even the perimeter shooting percentage dapat maging mataas yung kanilang perimeter shooting and even dun sa kanilang 3-point shooting, mga shooters. Dahil pag naging mataas yan at naging consistent yan, sigurado yung kanilang panalo dito. At pang-5, siyempre, yung pinakamatatag na depensa. Yun ang nagbibigay ng panalo sa isang kupunan. Yung matatag ang depensa mo, hindi pwedeng malambot yan kasi alam naman natin na sobrang kailangan din ng NLEX Road Warriors na maipanalo ang labang ito. Well, para naman sa Barangay Ginebra, San Miguel, ay no-bearing game na nga ito kasi nga manalo-matalo, second na rin sila sa team standing at tanga na nila ang twice to beat advantage pagpasok ng playoffs. Itong NLEX Road Warriors naman ay kailangan talaga nilang talunin ng Barangay Ginebra, San Miguel. Dahil pag natalo sila dito, pwedeng masayang lahat ng pinaghirapan nila sa unang bahagi ng torneo. Kaya naman, sinabi nga ni Robert Bolick na inaasahang magiging mahigpit na babantayan ng Barangay Ginebra, San Miguel. Matapos nga silang talunin ng Rain or Shine, Ilax of Painters ay sobrang mahalaga para sa kanila itong larong ito. Narito po si Robert Bolick sa ulat ng Tiebreaker Times. Kailangan talaga naming magpakamatay sa Sunday. Ngayon nga po yan, mga shooters, ngayong araw yan. Sayang kasi yung opportunity na ito kasi maganda ang kanilang panimula sa unang bahagi ng torneo. Pero ngayon, pagpasok nga po ng quarterfinals ay nagdidelikado pa sila. Sayang nga daw yung 5-1 record nila sa simula. Pero ngayon, 5-5 na sila. Kailangan talaga nilang talunin etong Barangay Ginebra, San Miguel kung gusto nilang maganda ang ending nila dito sa kasalukuyang PBA All Filipino Conference, mga shooters. At etong Barangay Ginebra gusto ring maging maganda ang kanilang ending pagtapos ng All Filipino Conference, mga shooters. Dahil siyempre magiging mataas ang moral nila pagpasok nila sa quarterfinals, mga shooters. At eto namang San Miguel Beermen na sister team ng Barangay Ginebra, San Miguel ay hindi nga po napanatili ang malinis na kartada matapos silang talunin ng Meralco Bolts kagabi. Na nais ng San Miguel Beermen sana na mapanatili ang malinis na kartada
bago matapos ang PBA All-Filipino Conference Elimination Round. Ngunit binigo nga po sila ng Meralco Bolts sa pangunguna ni Alain Maliksi na gumawa ng isang mahalagang basket at mahalagang defensive rebound at bilang tulong sa kanyang kupunan sa fourth quarter. Sa laban nga po para matulungan ng kanyang Meralco Bulls ay nadungisan ang kartada ng San Miguel Beermen na sa panalo ng Meralco ay nasecure po nila ang pagpasok nila sa playoffs. Sa 5 player ng Meralco ay talagang gumana dahil nag-score ng double digit performance mga shooters. No? Double digit performance kasama na dyan ang 19 points ni Alain Maliksi. Samantalang sa San Miguel Beermen, 3 player lang ang pumasok sa double-digit scoring performance. Yan si Junmar Pajardo, Jericho Cruz, and Don Troliano. Yung iba doon, 9 points o 6 points, 5 points, yun na lang ang kayang ibigay ng ibang kasama ni Junmar Pajardo. Kaya sila tinalo ng Meralco. Ito po yung mahalaga talaga mga shooters. No? Yung first 5, kailangan talaga pumasok sa double-digit scoring. Yung first 5. Ganon yung tinutukoy natin doon sa Ginebra San Miguel. Kung gusto nilang talunin yung NLEX, kailangan yung 5 nila ay pumasok sa double digit scoring or higit pa sa player ng bawat isang kupunan mga shooters. Dahil pag hindi pumasok sa double digit scoring yung 5 mo or yung 4 na player mo, mahihirapan kang ipanalo yung isang laban. Even maganda yung depensa mo kasi kung kulang ka sa scoring kahit maganda yung depensa mo hindi rin naman sasapat no mga shooters. So kailangan talaga balanse yung depensa at balanse yung opensa ng bawat isang kupunan. Ito naman pong Token Tex at Magnolia Hotshot parehas nangangailangan ng panalo. Kung gusto ng Magnolia Hotshot na ma-secure ang kanilang ikatlong pwesto dito sa kasalukuyang PBA All-Filipino Conference mga shooters, kailangan nilang ipanalo itong laban nila kontra sa Token Tex Tropang Giga na nangangailangan din ng panalo dito sa kasalukuyang PBA All-Filipino Conference mga shooters. Kaya itong double header Sunday dito sa kasalukuyang PBA All-Filipino Cup, inaasahan natin umatikabong bakbakan. Sa first game, magpapanagupa nga po dyan ang Magnolia Hotshot na nangangailangan ng panalo para mapanatili ang kanilang number 3 spot at etong Token Tex Tropang Giga. At syempre yung bakbakan ng Barangay Ginebra San Miguel at NLEX Road Warriors. 2 MVP team at 2 SMC team ang magbabakbakan sa huling bahagi ng PBA All-Filipino Conference. Marami pong salamat sa inyong panonood. Ano naman po ang inyong opinion? Pag-usapan po natin yan dyan sa comment section. Ingatin, God bless everyone. Adjourn!